Good morning. So, ulitin. Last breakfast namin sa Japan ni Tama. And I took a photo of our food. Sige, maraming tao ngayon. Pero what's fun is the soundbite. So, videohan natin para marinig niya kung ano yung soundbite dito. Halo-halong na siya. Nakakatawa. Tapos yung pagkain, makikita mo, no? Pagka-Asian, kanin talaga. Tapos katulad ko, punong-puno yung plate ko. Yung mga mga taga-Europe naman, mga puti, puro tinapay lang. Kitang-kita mo, kakaiba talaga katuwa. Croissant. Croissant. Kita ko nga yung pagkaka-pronounce eh. Ganon. Excited na kami mo eh. Buo yung bakasyon. Nagawa namin, yung check-in, nandun doon yung mga damit. Walang laman yung yung hand Wala carry. kami nabili. Hindi kami talaga masyado. Wala masyado nabili. Pero mas nag-clear kasi Marami magaganda pero hindi tayo dami magandang halo-halo. Food ni Tema. Okay na rin kasi alam nyo, dito sa hotel, sa Welina, Pakita mo to. Bida dito ang okra. Sa Japan, they love eating okra. Pero siya, meron siyang miso. Tapos sesame oil. I think a little sugar. Sobrang sarap. Higayin ko siya sa bahay. dito kahit ng ibang bansa, kabado yan yung music yun. Rinig yung music sa kabilang table. Ito gusto ko tong hotdog na to pero nung nakita ni Tegma sa grocery, parang pumapatok. Mas mahal pa ng konti sa Pure Foods, tama ba? Konti lang. Pero masarap yung hotdog ng hapon. 35 pesos, 25. 250 grams. Pwede mo sobrang globalized yung mundo in terms of items, products na makikita mo naman sa Pilipinas yung mga pagkain. Pero yung kultura, yun ang talagang iba. I think that's what separates traveling from actually tasting or using products of other countries or other culture. Once you're in their culture, in their area, the terroir, sabi nga, naranasan, maramdaman, kakaiba talaga. Nabasa ko nga yung Kyoto, iba rin pala talaga ugali naman taga-Kyoto. Kahit yung mga ibang Japanese from Tokyo and Osaka, they would look at them differently in terms of how they would try to tell you something in a subtle way. Yung iba issue nila parang racism kasi bawal daw kumain yung mga hindi Japanese. Ganun. Kasi mga Japanese naman mismo na taga-ibang lugar, pero nasa Kyoto, iba pa rin yung pagtingin nila. May kakaibang ugali daw. The Kyoto people, on the other hand, would say na they just want to protect their community. So, iba rin talaga. Well, if you're interested in Japanese culture, siyempre kung Pilipino ka naman, hindi ka naman nakapunta dito parang so what. Pero kasi pagka yun na naramdaman mo, nakita mo sila, nagiging interesado ka sa kultura nila. Hindi ka na ng Asian Studies major, kundi kasi interesting talaga. Kaya maganda talaga pumunta ka dun sa sulok-sulok ng mga lugar. No, pag sa sulok-sulok ka na lugar, makikita mo yung daily flow ng buhay nila Yung Dotonbori, yung parang magulo, yung maraming kainan, gano'n. Interesting siya, no? It feasts your senses naman talaga.
Pero at the end of the day, it's just like any, para siyang Don Quixote. Kini-equate ko nga sa Don Quixote yung na tindahan yung Don Tutunbori. Kasi parang I want your money badly. Talagang parang riot yung yung presentation Pero at the end of the day, parang pag doon ka nakatira, hindi siya pang araw-araw. Hindi siya araw-araw fair na mga kasi napakatahimik ng communities nila. Yung mga Yung mga kindness na naramdaman natin, na kindness extended to us. Na natin yun sa sa small community, mga small Shoten guy. community. Yung Shoten guy, ayun yung mga market, street, yung mga may cover, nakikita nyo. O hindi man yung rows of stores. Mas matindi dito, yung mga stores, hindi siya monopoly. Well, there are monopolies also. And the usual big Uniqlos and the GUs companies. Pero sa mga communities, napaka-strong ng middle class presence. Yun yung napansin namin. Na yung bawat tindahan, kaya coffee shop, talagang kanya yun. Nakatira siya sa taas. No? So, may mga produkto na maliliit na talagang Japanese made. Tapos, meron din mga offbeat. No? Dito sa Osaka, dun sa isang lugar yung retro spot na nakakatuwa. Na parang, ang atindi na parang may Quiapo feel Quiapo Escolta feel. Pero kasi sa atin, ang medyo kailangan natin i-level up yung preservation. Saka talaga yung promotion ng small businesses. Kasi sa Pilipinas, napansin ko, ina-appropriate ka agad ng malaki. May idea ka o napadevelop mo, bibiling ka agad ng mga big corporations. And the Filipinos, yung mga small businesses naman, rather than, maghihirap sila sa pagbi-business nila, binibenta na lang nila kaagad pag nakuha yung idea na maganda. And I think that's what lacks also, that sense of entrepreneurship na hindi nila nakikita yung effect ng monopoly. Yung monopoly talaga would kill the small businesses. It would kill, anong tawag doon yung innovative spirit mo rin siguro. Saan binibili nila? Pera-pera ba? O business na nga naman. Parang ikaw, siyempre may mga malalaking players. Suddenly, parang feeling mo loser ka. Diba? Parang gano'n. Pero dito, alam mo na proud sila dun sa tinda nila. Alam mo na, Yung sa Kyoto nga, yung Kyoto, ang issue, minsan merong gumagawa sila ng tokwa, tapos may foreigner, gusto niyang bilhin lahat. Sabi nung taga Kyoto, hindi kulang, wala na kaming tinda. Diba kung ikaw, business lang iniisip mo, bibenta mo yun. Pero kasi sabi nung taga-Kyoto, sabi nung nag-interview, ba't di mo binenta? Mauubusan yung mga kasama ko dito, mauubusan yung mga kapitbahay ko, yung komunidad ko. So hindi lang, well, it's business, pero naisip niyo yung community. I think that's good. sa doon sa Ghibli store, kasi may mga hot items, tapos may nakasulat doon, only two pieces lang per person ang pwedeng bumili, ang pwede mong bilihin. Siyempre, iba can afford, diba? Siguro baka may nagpapabili, gano'n. So, may nakalagay talaga yung mga hot items, dalawa lang per person ang pwede mo. Diba? Pag inisip ko parang, ang ganda, pero ang ganda ng Ghibli store. I think it's the middle class din ang talaga malakas dito. Nakakatawa, interesting na nila. Sa East Asian countries, tingin ko, in China, hindi pa kami nakapunta, no? Pero, iba talaga. Japan, yun na nga sinasabi nila. Babalik-balikan mo. That is kung nakakuha ka ng visa. Mahigpit kasi magbigay ng visa yata ngayon Hindi pala porke nakabalik ka na, bibigyan ka na nila. Hindi, iba pa rin ang discretion ng embassy ng Japanese. So you always have to pray kung gusto mo mag-apply ulit ng visa, no, for entry. So kain muna kami, mag-impake ulit, no. Titimbangin namin yung anong tawag doon, yung maleta. Maraming salamat.